Hi guys! Ngayong araw nga pala, samahan nyo nga pala ako magluto ng napakasarap na ginisang kabuti na napakaraming gulay. Dahil nga magtatapos na yung season dito ng napakaraming kabuti, ay samahan nyo nga pala muna ako magluto ng pananghalian namin. Alright! Pagkalagay ko na nga rin pala ng kawali, naglagay na nga rin pala ako dyan ng konting mantika. At ito nga ang ating mga ingredients: sibuyas bawang, konting papaya, mga kabuti, at itong ating mga pechay. Nang mainit na nga yung mantika, inilagay ko na nga rin pala itong sibuyas, at pagkatapos ay inalo-halo ko nga lang pala ito. So pagkakita natin to na golden brown, ay pwede na natin ilagay yung ating mga bawang. So ilagay na nga rin pala natin at halu-haluin lang din pala natin siya. Pagkatapos nga nating mahalo-halo, ay pag nakita natin na golden brown na, at ayun nga, ay muntik pa nga masunog ang ating mga sibuyas bawang, ilagay na nga natin tong mga papaya. Naaalala ko nga lang pala noon, maikwento ko nga sa inyo, nung kami kaliliitan pa, ay nag-uulam na rin kami talaga ng mga kabuti. Yung luto nga lang pala na ginagawa namin dyan, maglalagay lang kami sa kasirola na napakaraming tubig, asin, tapos luya, tapos pagkakulungan ng tubig, ilalagay na nga pala namin yung mga kabote. Ganong luto lang. Talaga naman pagdating ng tanghalian ay solve na solve ka sa kainan. Makakabulos ka pa nga ng isa, ay talaga makakalimutan mo ang diet. Dati kasi talaga sobrang hirap ng buhay. Yung mga magulang namin talaga nagtitiis, maglolooban lang para lang may pambili kami ng bigas, o di kaya naman magtitinda ng mga walis. Yung walis nga pala na kinukuha ng mga magulang namin, sa looban pa yan na manggagaling, tapos kakayasin namin magkakapatid. Yung tatay ko napakasipag kumuha noon ng walis. Minsan 2 sako yung kinukuha, minsan 1 sako lang. Kapag ka nakayas na namin yung 1 sako, minsan sa 1 sako, ang magagawa lang niya is mga 5 walis, ganon. Tapos ilalako na ng mama ko yan, dulo-dulo ng barangay namin, pupuntahan yan, maski looban, talaga naman susuodin, para lang mabenta lahat ng walis na itinitinda niya, para nga kami mapambili ng ulam at bigas. Kaya nagpapasalamat ako sa mga magulang namin, na kahit anong buhay ng hirap namin, na hindi kami pinabayaan. Lahat ng pagsisikap at pagsasakripisyo nyo sa amin, mapapalitan din namin yan soon. Maghintay lang kayo, ma. Kaya saludo ko sa lahat ng mga magulang na hindi nagsasawang maghanap buhay at magsikap para lang maihawon yung mga pamilya nila. Sa ngayon nga, hindi na nga namin nararanasan yung maglugaw lagi, umaga, tanghali, hapunan. Talaga naman nararanasan namin lugaw ng lugaw. Yung mga kapatid ko ngayon nagrereklamo na bakit daw nga puro lugaw yung kinakain namin. Talaga naman daw sila yung nasasawa na. Hindi ka naman makakapagreklamo, kasi kung magreklamo ka, abay palo ang kapalit mo. Pero thank you Lord God, sa awa ng Diyos, bihira na namin maranasan yung nakakakain kami lagi ng lugaw. Abay maglugaw man kami ngayon, igigisa na namin, tapos may lahok na mga manok, minsan itlog, o diba, nakakaon-aon, nakakaluwag-luwag. So pagkatapos nga na napakahabang kwento ng buhay ko ngayon, sabi ko nga kaya may kumukulo na nga, at iahon na nga niya, ilagay na nga niya sa may stainless, kasi nga hindi ko kaya, kasi nga ay napakainit na. Saktong-sakto nga lang din dating niya, sabi ko nga sa kanya, iluto na nga yung ulam na niluto ko. Gustong-gusto kasi nito na laging may sabaw yung niluluto kong gulay. Tapos kaming dalawa nga lang mag-asawang kumakain ng gulay, kasi nga kung magluluto nga ako ng gulay, yung mga anak nga namin hindi nga kumakain. Napakapili din kasi nila sa mga kinakain nilang gulay. Itong niluto ko nga na gulay, siguro ang kakainin lang nila dyan ni pechay, tsaka yung mga kabuti lang. Ulam nga pala nila yung munggo. Hindi sila pwede netong kabuti gawa ng malamig sa tiyan. Kain na tayo. Sobrang sarap. Makakain na. Take na.